Alam nyo, ang tagal ko na nirereklamo, Metro Manila po, kasama po ako sa original complainant nito. Ang usapan, maghahatid lang kayo sa Cavite. Kainta, suburb, hindi kayo dadampot, dumampot kayo. Ngayon, umaangal na yung mga presidente, gusto na patayin kayo eh. Ay, wag na. Ito nga po yung naawat ko, mananaksak na eh. Mananaksak na eh. Sa tagal kasi ng pilot run, gumugulang na yung mga rider. Mhm. Ang tagal nyong i-regular to, gawing batas to, nakakaisip na yung rider ng bagay na papabor na sa kanila. Aha. Ang tagal na kasi ng panahon eh. Nakikita namin, 2017, 40 pesos lang ang gasolina. 50 hanggang 60 na ngayon. Hindi naman tumaas ang per. Ngayon, ang mindset ng rider, magulang kayo Mga malalaki na yung kumpanya, di pa kami kikita sa inyo ng libo. Ang ginagawa ng rider, nanggugulang na rin. Gulangan. Total, di nyo naman kayo mahuhuli. Mhm. Puro lang kayo pilot study. Dalubhasa na nga ako eh. Sa Okay. tagal ng pilot study, graduate na ako. 4 na taon. Magmamasteral na. Ang tatalino natin sa gobyerno eh. Mas matatalino yung nasa kalsada. Mhm. Kami yung nagsiservisyo eh. Ayaw nyo makinig sa amin, o di gagawa kami ng para kumita kami ng mas malaki rin. So, sino sinisisi mo dito? Gobyerno na po. Gobyerno na po. Magandang araw mga kabida, welcome back sa ating channel. Presidente ng TODA sa buong bansa na si Mr. Ariel Lim naglabas ng hinaing at sama ng loob kay Senator Action Man Rapi Tulfo hinggil sa kinakaharap na problema ng mga tricycle driver dahil sa lumiliit na kita ng mga ito. At ang dahilan nga ay ang mga habal-habal o motorcycle taxi na naging karibal ng mga tricycle driver sa kanilang pamamasada. Sa kabilang banda naman tayo, natamimi naman at tila ba sampal sa mga matataas na opisyal ang mga naging pahayag ng isang leader ng mga rider group at kumakatawan na rin sa lahat ng motor taxi riders sa buong bansa. Ayon pa sa kanya, dahil di umano sa tagal ng pilot run para sa mga motor taxi sa bansa, ay nakakagawa na di umano ang mga riders ng panggugulang upang kumita ng malaki at hindi lang ang mga malalaking kumpanya. Narito ang buong detalye at mga naging pahayag. Si Mr. Ariel Lim, President ng MPTC. What does MPTC stands for, sir? National Public Transport Coalition. Mr. Chair, maraming salamat. Ako po ang presidente ng TODA sa buong Pilipinas. Ayun. Kaya kanina pa ho ako nagsasabi. Kaya po, 2016 pa itong batas na to ng motorcycle taxi, hindi natin maipasa because kami po ang kalaban. Di ba? Okay. Ngayon, narinig ko, sinabi kanina, kakausapin namin ng TODA. Kasama kami sa technical working group, Mr. Austria. Tinanggal nyo kami. Ngayon nagkakagulo. Paano kayo makakapasa? Lagi kaming kalaban nyo. Ayun. Di ba? Kunting pag-uusap lang na hiningi namin, bigyan nyo kami ng tamang capping. Hindi kami tumututol na nandiyan ang motorcycle taxi, Mr. Chair. Ang gusto lang namin, tamang sukat lang, tamang bilang. Mhm. Yung ipinangako natin sa TWG, dahil kami ang nagreklamo, ang reklamo namin noon, habal-habal. Pumasok ka, Mr. Roy ka, pumayag kami. Ngayon, kami na napirwisyo. Oh. Ano ba talaga ito, kuya? Ngayon, umabot tayo sa nagdemanda pa kami. Nakademanda ho ang motorcycle taxi na to sa court sa San Juan, kaya alam ni JBRC to, ni Senator, kasi doon ko pinail. Mhm. Dahil ho, hanggang ngayon walang capping. Inamin nung isa rito ni Wayne na sobra sila. Mhm. Diba? Kasi nga, wala kayong ibinibigay, hinihingi namin nasa na listahan. Mr. Chair, pakitanong nga bawat isa sa kanila, nag-submit na ba sila ng listahan kung ilan talaga ang motorcycle riders? Ito bang planong And then sila been submitted sa sa LTFRB din. hinihingi nga ho namin para naman merong din kaming basihan kung kami ay aangal o hindi. Wala maibigay eh. So, So- wala kayong sinasabit na gano'n? Mr. Rieka, Mr. Jacinto, Mr. Tingson. We submitted po to the technical working group the master list po, Mr. Chair. Okay. Mr. Lim, nasubmit na raw. Yes, kasi po wala eh. Pag hinihingi namin, ang huli pong usapan namin sa Kongreso, sa Committee ng Transportation, bago maglabas doon sa mga probinsya, dumaan ho muna sa local government units. Dahil tinatamaan yung mga TODA. Ang tanong nyo kanina, ba't sa Batangas nandoon yung angkas?
Kasi pumayag si Badong, yung presidente ko ng federasyon, di ba sir? Pumayag yung federation president ko na magkaroon ng angkas doon. Sinatanong nyo bakit hindi nagkaroon ng problema kanina sa Angeles, hindi pumayag si Mario Bautista, yung presidente ko ng federation sa Angeles. Kahit pilitin nyo yun, ayaw. Kumampi si Mayor Lasatin. Kaya sinasabi ko na sa inyo. Magandang istorya ito. Eh Sige. lahat po, kasi po alam ko lahat yung nangyayari. Oh. Ngayon, bakit ang Maxim nireklamo kaya naglabas ho doon ng papeles ang city government parang persona ng grata ang Maxim. Kasi naglabas ng Maxim doon, hindi nagpaalam, nagalit yung mga toda. Ayun. Ang tanong ko ngayon, bakit ang Maxim tumatakbo pa rin? Ba't hindi nyo isanksyon tanggalin? Kasi ang tagal ko na sinasabi. Then, tapos na po yung ating pilot program. Bakit nagdagdag pa tayo sa Region 3 and 4A? Eh pag pumasok ng Bulacan, may Kawayan, pumasok ng Region 4 lang yan, dito lang sa may Santa Rodriguez, Montalban, 'di ba? Dito sa Cainta, Taytay, papasok din sa Metro Manila. Ba't di nyo lagay sa Bicol? Ba't di nyo lagay sa Region 8 yan? Tacloban, ba't di nyo bakit sa 4A nyo, 3A, 3 ninyo pinipilit? Mr. Lim, Naiinis na po ako kasi pumapasok na eh. Alam nyo, ang tagal ko na nirereklamo, Metro Manila po, kasama po ako sa original complainant dito. Ang usapan, maghahatid lang kayo sa Cavite. Cainta, suburb, hindi kayo dadampot, dumampot kayo. Ngayon, umaangal na yung mga presidente, gusto na patayin kayo eh. ay, wag na. Ito nga po yung naawat ko, mananaksak na eh. Nagugutom na. Bakit nananaksak, sir? Eh kasi po walang kinikita dahil pati papunta sa umaga, dinampot na nila. Pabalik, wala na rin maisakay. Yun yung sinasabi kanina, dapat regulated talaga. Kasi Pag meron toda, wag nang payagan. yan ho ang sinasabi ko. Taxi. So para mabawasan yung inis mo, sir, ang sasagot yan si Attorney Sila. Guadis. Sige, Attorney Guadis. Thank you again, Mr. Chair. Actually, we have submitted a report, but for lack of material time, we will just say it now, sir. Base po sa aming pag-aaral with the respondents about 6,000, ang tanong po namin is, kung hindi ka sasakay ng MC taxi, ano ang alternate mode na sasakyan mo? 48.34% said jeepney. 5.37% said tricycle. So in effect, ang tinatamaan po nitong MC taxi is not the tricycle, it is the jeepney, and we have data for this. We understand tinatamaan din ho sila because the MC taxi takes, but the person or the entity that's more affected is the jeepney. Yung number 2 na sabi naman nila, bakit merong mga inisyong mga accreditation? This was during the time Who did the survey, Attorney Guadis? we did the survey on about 633 respondents. This was the report that we submitted to the lower house and to the Senate as part of our report, sir. Who did the survey? Anong pangalan ng company? Is it a legitimate company? Is that a company that I would say can be trusted or may credibility? Mr. Chair, Kasi I'll tell you why, Attorney Guadis. Kadalasan ng mga tao na nagpapasundo ay sa mga sulok-sulok sa loob ng mga subdivision, sa mga lugar na kung saan hindi dumadaan yung mga jeep at tricycle ang nagpo-provide doon, toda. So para sa akin, malaking epekto talaga sa tricycle. Of course, apektado yung mga jeepney, pero di ba nagpapasundo, di ba? So kung nagpapasundo yung mga pasahero, syempre hindi sila dinadaanan ng jeep. Kasi kung dinadaanan ng jeep yung kanilang bahay, di na sila sasakay ng motorcycle, taxi, mahal, yung jeep dumadaan na mismo, convenient, paparahin ko na lang. Kaya sila nagpapasundo kasi walang dumadaan na jeep doon. Kasi kung hindi tricycle lamang ang pwedeng dumaan sa kanila. So that's why, having said that, apektado talaga yung mga tricycle drivers dito. That's why I still want that implemented, yung napag-usapan natin, si Yusek Ortega ng DOTR, na pag-aralan nyo kapag meron ng toda sa isang lugar, iban na doon sa rotang yon ang pagpasok ng motorcycle taxi. Parang sa gayon, everybody happy. Yung Yes, mga we will tricycle do drivers natin naman, maging maayos ang kanilang hanap buhay. we will do that, Mr. Chair. Anyway, this is just a pilot study as format. So as soon as we get here, as soon as we finish this hearing, sir, we will reformat it that would ban MC taxi in other areas. But as of now, Mr. Chair, talagang may stop na ho kami sa accreditation ng motorcycle taxi. Okay, thank you.
Ito si Mr. Baka may kasagutan si Mr. Malungsod. Sir, Maglungsod. aamin na kami, sir. Ha? Sa tagal kasi ng pilot run, gumugulang na yung mga rider. Mhm. Ang tagal nyong i-regular to, gawing batas to, nakakaisip na yung rider ng bagay na papabor na sa kanila. Aha. Ang tagal Yan, na kasi umamin ng panahon eh. Hmm. Nakikita namin, 2017, 40 pesos lang ang gasolina. 50 hanggang 60 na ngayon. Hindi naman tumaas ang per. Ngayon, ang mindset ng rider, magulang kayo Mga malalaki na yung kumpanya, di pa kami kikita sa inyo ng libo. Ang ginagawa ng rider, nanggugulang na rin. Gulangan. Total, di nyo naman kayo mahuhuli. Mhm. Puro lang kayo pilot study. Dalubhasa na nga ako eh. Sa Okay. tagal ng pilot study, graduate na ako. 4 na taon. Magmamasteral na. Tapos nagtataka ngayon bakit walang booking, ba't naghahabal, ang tatalino natin sa gobyerno eh. Mas matatalino yung nasa kalsada. Mhm. Kami yung nagsiservisyo eh. Ayaw nyo makinig sa amin, di gagawa kami ng para kumita kami ng mas malaki rin. So, Kung hindi natin po ililigal to, ilang taon na? Si Ariel nga eh. Tumanda na rin eh. So, sino sinisisi mo dito? Gobyerno na po. Ang tagal na ng pilot study. Ang sabi noon, nung nag-uusap kami, pilot study, 6 months to 1 year. 5 taon na po, masteral na. Mano man lang sana sir, every now and then nagbabago ng LTFRB chairman eh. Dati ang humuli pa sa amin si Lisada. Sino si Lisada? Dating spokesperson ng LTFRB. Spokesperson, kasi ang chairman yung Board member. Ba't kayo hinuli? Kasi illegal daw po kami. Yun lang alam namin na hanap buhay pag bumotorsiklo eh. Matagal na yung habal-habal eh. Wala pa sila sa gobyerno, may habal-habal na eh. 2009, may habal-habal na. Pinopost na ni Congressman H. Durano. Hanggang ngayon, namatay na si Representative Raul Delmar ng Cebu. Andiyan pa rin yung panukala na yun. Nananatili yung pilot run eh. Hindi ko malaman kung patalino tayo o pamangmang eh. Attorney Cuadis, pakisagot lang. Or you want to answer that? Mr. Chair. Teka. Sasagutan mo po si Chair Guadis, but ang tawag po dito na nagugustuhan ko yung sinasabi ni Mr. Maglunsod because basically yung po yung reality on the ground. Syempre po, it's connected sa amin, sa gobyerno, sa ating mga big players, and with due respect even sa ating pong proseso sa paggagawa ng batas, siguro it's a wake-up call in such strong statement po, no? But we appreciate that. So, Chair Guadis, please. Mr. Chair, when I came in, the pilot study is still on process. We submitted the final report. Both houses, a committee on transportation for both high Senate and the lower house. When was it submitted? We submitted the report to your office, I think, about 3 or 4 months ago. Then, under the chairmanship of Senator Grace Po, the committee report for the we will submit now if You submitted to us? yes, of course, Mr. To Chair. me? To my We office? have an Because I'm the new available chairman? copy. Yes, Mr. Chair. Okay. The version for the lower house was submitted. In fact, the lower house had already passed the bill on its third and final reading, and then inaangat na po sa Senate for the Okay. disposition of the Senate. So ang bola ho ngayon nito is in the Senate, Mr. Chair. And Okay. if you haven't received one, I can give you one today. I have Okay. a soft copy which I can furnish your Mr. office. Maglunsod, thank you so very much for raising that issue. And I didn't know na may problema din pala dito sa side ng legislative, yung paggagawa ng batas at nasa Senate. And bago lang po akong chairman ng transport. So baka na-overlook lang yon. So I'll look into it. I'll make sure na the ball will start rolling again. Paliwanag ko lang sir, kasi dati pumasa na yan sa Congress, 17 Congress, pasado sa Congress. Hindi pumasa sa Senado. 18 Congress, pasado daw sa Senado. Hindi pumasa sa Congress. 19 Congress, pumasa sa Congress. Sa Senado po ngayon, hindi na naman. Kasi sir, yeah. Kada mag-election po, lagi kami nagagamit mga rider. Lagi kami tinutulungan pag tuwing election. Pagtapos ng election, hindi na kami natutulungan. Iwan na naman po kami sa ere. May mga, okay, let me explain to you a little bit on how it works sa pagpapasa ng batas. In fact, ako mismo nakaramdam niyan. Yung pinasa ko yung Magna Carta for Seafarer. May dadaan kang proseso, first reading, second reading, third reading, and then after that, then ipapasa mo yun sa Malacanang for signature. May mga lobbyist kung tawagin na para harangin yung bill na yon, especially kung may mga apektuhan na ibang sektor. So, magkakaroon ng lobbying. So, ako, fortunately, nalampasan ko yun at naipapasa ko yung Magna Carta for Seafarers. Now, I'm gonna do it again one more time. Titignan ko yung batas na yun once na na-submit sa akin yung sinasabi niya, Tony Guadis, yung report.
And then I'll keep the ball rolling again to make sure na yun ay may pasabatas hopefully. Mr. Royeka, If I may, sir, no, I really relate to what doon ng gobyerno. 2017 nasarado po kami. 2000 natapos, we went to the courts, we got a injunction, then umabot po sa Korte Suprema, then napapayagan po kami ng 2018, nasarado po kami ng 2019 ulit, napayagan po kami ng 2020, nagka-pandemic naman po. Tapos 2 taon po kami binbin, tapos 2022. So talagang malaki pong paghihirap yung dinaanan namin para sa mga bikers. Nakailang ano po kami, nakailang rally, lahat na po ginawa namin. Tapos parang, yung bill lang po, paulit-ulit na lang po yung usapan eh. Parang nagre-rewind na lang po, nagre-rewind all the time. And masakit po kasi nakikita ko po yung mga bikers ko araw-araw, 'di ba? Parang promise ako ng promise sa kanila pero hindi naman po siya natutupad. But I think also as we progress to this pilot, Mr. Chair, marami po rin po naapektuhan, Mr. Chair. As we progress to this pilot, ngayon po may mga issues na with the TODA, tapos hindi ko po alam yung ano niyo sa jeepney. So we hope talaga po na magkaroon po tayo ng magandang usapan on the road kasi malaking-malaki na po yung hanay ng mga habal-habal. agree. And maraming salamat po, Mr. Chair. Hindi niyo po alam yung pinagdadaanan namin na nandito kayo, na china-champion nyo kami kasi yeah, it's been really hard. 8 years na po. Tuloy-tuloy lang po. 8 years. As a matter of fact, gusto ko na po idalhin ito sa TWG, but I was told by my chief of staff na gusto raw ni JB ng isa pang hearing. So siguro bilisan natin yung isang hearing, and then after ng isa pang hearing na request ni Senator JB, then didiretso ko na sa TWG. Okay, how's that?